kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained PH. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang walang ingat na kayabangan at pagiging makasarili ni Megan ang nagdulot ng matinding pinsala sa mga kaibigan ni Jenny. Nawalan sila ng trabaho at napilitang lisanin ng Yumi House magpakailanman. Bumigat ang puso ni Jenny sa kalungkutan, habag, at galit habang pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Bagaman, maaari pang mabuhay ang grupo, kinansela ni Miss Monica ang lahat ng kontrata kay Dara. Kumbinsidong ang iskandalo ni Dara ay lason na sumira sa buong kumpanya. Hindi inakala ni Dara na ang kanyang pagmamataas ay hahantong sa ganitong pagbagsak. Dahil wala nang ibang mapupuntahan si Megan, nagsimulang makiusap si Miss Amelia kay Miss Monica na ibalik siya. Hindi na siya makakahanap ng tulong mula kina Coach Bana, Freddy o Dara. Lalo na't si Dara ay nilulunod ng iskandalo at kinamumuhian ng buong bansa. Nabigo rin ang pagtatangka ni Megan na magsimula ng solo career. Hindi pinansin ng mga manonood, social media, at maging ng sariling mga kachat. Si Dara, halos wala na sa katinoan, ay hindi na rin kayang suportahan ng anak. Lubos na desperado, bumagsak si Megan sa harap ni Amelia, nagmamakaawa ng tulong, alam niyang tuluyan nang nawala ang kanyang karera matapos lisanin ng Yumi. Mariin siyang sinermunan ni Amelia. Tinanong kung bakit niya pinili ang ganoong kamangmangan at idineklara na siya, tulad ng lipunan, ay labis na nasusuklam sa mga ginawa ni Dara. Sinabi pa niyang kung maaari, itatapon niya sa labas ng bahay si Dara at si Megan. Ngunit nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Megan, sinabi ni Amelia na maghintay siya sapagkat ang tanging opsyon nila ay direktang humarap kay Miss Monica sa Astra M. Sa huli, napatunayan ng hula ni Net, wala nang ibang magagawa si Megan, kundi muling yumuko sa pintuan ni Monica. Nang si Amelia, bilang iginagalang na nakatatanda, ay nagmakaawa para sa muling pagtanggap kay Megan, napasadsad si Monica sa isang napakahirap na dilema, hati sa pagitan ng prinsipyo at habag. Sinabi ni Miss Monica kay Amelia na kung nais talagang bumalik ni Megan sa Astra M, siya mismo ang dapat pumunta at makipag-usap ng harapan. Dumating si Megan, nakatago ang mukha sa ilalim ng sombrero at madilim na salamin upang hindi makilala. Pagdating pa lamang niya, hinarap siya ni Nanette at Miss Monica. Tahasang sinabi ni Net na ang walang hangganang kayabangan ni Megan ang nagtulak sa kanya upang muling yumuko at bumalik. Sa ilalim ng matalim na panunumbat, lubos na napahiya at nagdamdam si Megan. Maring sinermunan siya ni Miss Monica, pinaalala na umalis siya noon ng mayabang, ipinagyayabang na maaabot niya ang tugatog ng tagumpay ng mag-isa. Inalala ni Monica ang mga salita ni Megan na hinding-hindi siya muling tatapak sa kanilang pintuan, ngunit heto siya ngayon. Dahil sa kanyang katigasan at kawalang galang, bumagsak ang buong kumpanya at nagkawatak-watak ang mga pangunahing artista. Si Jenny ay isinantabi upang bigyang daan si Megan, ngunit ang pagiging makasarili ni na Megan at Dara ang sumira sa kinabukasan ng mga inosenteng miyembro. Mariing idineklara ni Monica na si Megan ay dapat maghanap ng trabaho sa ibang lugar, sapagkat hinding-hindi na siya muling tatanggapin. Ito ay isang propesyonal na institusyon, hindi isang palaruan. Sa galit, inutusan ni Monica si Megan na umalis agad
Sinabihang tigilan ang kanyang pag-iyak sapagkat hindi ito nababagay sa isang mayabang na dalagang minsang nagsalita ng may buong pagmamalaki. Matapos ang pagbuwag ng Yumi, bumisita sina Yuna at ang dalawa pang kaibigan kay Jenny sa kanyang tahanan. Labis na natuwa si Jenny na makita sila sa kabila ng hirap ng panahon, ngunit nang ibunyag nila ang mga pakana at mapanirang gawain ni Megan, muling nabigatan ang kanyang puso sa lungkot. Ipinaliwanag nila na kahit umalis na si Jenny sa grupo, patuloy pa rin ang malisyosong puot ni Megan na sa huli ay tuluyang sumira sa kanilang trabaho at kabuhayan. Nang marinig ni Jenny kung paanong ang kanyang mga inosenteng kaibigan ay naiwan na walang magawa, umabot sa sukdulan ang kanyang galit at poot laban kay Megan. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagsaway ni Monica, pagharap ni Ned, kalungkutan ni Jenny, at pagbagsak ni Megan. Ipinapakita kung paanong ang kayabangan at pagtataksil ay sumira ng mga karera at lalo pang nagpasidhi sa galit ni Jenny. Bumaha ng habag at sakit ang puso ni Jenny nang makita ang kanyang mga kaibigan na wasak at walang trabaho dahil sa kayabangan at mapanirang pakana ni Megan. Ang grupong kanilang itinayo sa hirap ay biglang gumuho. Hindi lamang dahil sa mga gawain ni Megan, kundi dahil malaki rin ang naging ambag ni Jenny. Sa matinding galit, nangako si Jenny sa harap ng kanyang mga kaibigan na hindi magtatagal at haharapin niya si Megan ng harapan at sasampalin ito ng mariin sa magkabilang pisngi upang turuan ng leksyon. Idineklara niyang kung si Megan ay siya lamang ang siniraan o inatake, hindi niya ito papansinin, ngunit kahit umalis na siya sa grupo, ang kasamaan ni Megan ay sumira sa kabuhayan ng kanyang mga inosenteng kaibigan. Pinakalma siya ng kanyang mga kaibigan, nangakong sabay-sabay silang lalaban upang ilagay si Megan sa kanyang lugar. Sumali si Basti. Sinabing siya mismo ang mananagot sa pagbibigay ng tamang sagot kay Megan. Samantala, si Megan, na tuluyan nang nakuha si Amelia sa kanyang panig, ay nagsimulang magplano ng paghihiganti laban kay Jenny. Sa mismong sandaling iyon, isang nakagugulat na katotohanan ang nabunyag. Sa isang press conference interview kay Meghan, naroon sa likuran sina Jenny at ang kanyang mga kaibigan. Ibinunyag na si Meghan ay hindi anak ni Dio, kundi anak sa labas ni Freddie. Nang marinig ito, bumagsak si Meghan sa luha, hindi matanggap na ang lalaking itinuring niyang ama, habang itinatanggi si Jenny, ay siya palang tunay na ama ni Jenny. Paglabas ng katotohanan, agad na humarap si Jenny sa galit, itinuro ang daliri sa mukha ni Megan, idineklara na ang lahat ng lihim at kasinungalingan ay tuluyan ng nabunyag. Sa matinding poot na matagal na siyang pinagkaitan ng karapatan sa kanyang ama, marahas niyang hinila ang buhok ni Megan. Napasigaw si Megan sa sakit at pinalibutan siya ng mga kaibigan ni Jenny. Ngunit pinigilan sila ni Jenny, sinabing ang pinakamalaking kawalang katarungan ay laban sa kanya, at siya lamang ang dapat magbigay ng tamang tugon. Sa sandaling iyon, dumating si Net at pinaghiwalay sila, pinakalma ang sitwasyon. Sa kahilingan ni Jenny, tumigil ang kanyang mga kaibigan sa karagdagang gulo. Bagaman nagkaroon ng mahabang pag-uusap sa pagitan ni na Megan, Jenny, at ng iba pa. Pagkaraan, dumating si Miss Monica at iminungkahi na muling buuin ang grupo. Masaya silang lahat na sumang-ayon at nagsimula ang muling pagsilang ng kanilang samahan. Ang bahaging ito ay nagtatampok ng panata ni Jenny, paghihiganti ni Megan, pagbubunyag ng katotohanan, galit ni Jenny, paghihiwalay ni Net, at panukala ni Monica. Isang makapangyarihang yugto ng pagbagsak, pagbubunyag, at muling pagbangon. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng panata ni Jenny, pagkakabunyag kay Megan, galit ni Jenny,
paghihiwalay ni Net at panukala ni Monica. Sumasalamin sa matinding banggaan, pagbubunyag ng nakatagong katotohanan, at pag-asa ng muling pagsilang ng grupo. Walang kapantay ang tuwa ni Amelia nang makapiling niya ang kanyang tanging tunay na apo na si Jenny at ipinakita ni Jenny ang kaparehong pagmamahal at paggalang sa kanyang lola. Maging si Minchi, sa kabila ng dating hinanakit, ay taos-pusong tinanggap si Amelia, habang si Perry ay buong suporta sa kanyang asawa at anak, determinado na panatilihing masaya si Jenny. Ngunit hindi alam ni Jenny na si Amelia ay dumaranas ng malubhang karamdaman. Nakita niya ang maputlang mukha at mahihinang kilos ng kanyang lola, kaya't diretsyong tinanong kung siya ba'y may sakit. Itinago ni Amelia ang katotohanan, tiniyak na siya'y malusog pa, at nagbuhat pa ng mabigat na banga ng tubig upang patunayan ang kanyang lakas. Mariing iginiit ni Amelia na siya'y matatag pa at hindi dapat mag-alala si Jenny. Bagaman nakaramdam si Jenny ng kakaiba, pansamantala niyang isinantabi ito. Nang maglaon, kinausap niya ang kanyang ina na si Minchi. Tinanong kung may napansin ba siyang pagbabago kay Amelia. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Minchi na ibunyag ang katotohanan. Naniniwalang mali na itago pa ito. Ipinaliwanag niyang si Amelia ay malubhang may bone cancer. Nabigla si Jenny, maring tinanong kung bakit hindi agad sinabi. Ipinaliwanag ni Minchi na si Amelia mismo ang nag-utos na huwag itong ipaalam. Ngunit ngayon, habang may pag-asa pang magamot, nais niyang malaman ni Jenny upang hindi siya sisihin sa huli. Hinimok ni Minchi si Jenny na kumbinsihin si Amelia na tanggapin ang gamutan sapagkat tumanggi itong magpagamot. Agad na tinawagan ni Jenny ang kanyang lola, hiniling na pumunta sa kanilang bahay para sa mahalagang usapan. Hindi nakatanggi si Amelia sa kanyang apo, kaya't dali-daling nagtungo. Pagdating pa lamang niya, napaiyak si Jenny, mariing nakiusap na magpagaling at huwag siyang iwan ng maaga, sapagkat hindi pa sila nagkakaroon ng sapat na oras na magkasama. Nabigla si Amelia, tinanong kung paano nalaman ni Jenny ang kanyang sakit. Lumapit si Minchi, umamin na siya ang nagsabi ng katotohanan, sapagkat ayaw niyang magkaroon ng pagsisisi o sisi sa hinaharap. Hinimok niyang pakinggan ni Amelia ang taos-pusong pakiusap ni Jenny. Ang tanging hiling ni Jenny ay magpagamot si Amelia at muling bumalik sa kalusugan. Nakita ni Amelia ang desperadong luha ng kanyang apo, kaya't pumayag siya. Tumawag siya ng mga dalubhasang doktor at nangakong hindi agad iiwan si Jenny, handang tiisin ang anumang mahaba at mahirap na gamutan. Sa gayon, nagsimula ng masigasig ang panggagamot kay Amelia. Samantala, dumating si Net sa bahay ni Jenny, sinubukang hikayatin siyang bumalik sa grupo. Nabigla si Jenny sa hindi inaasahang pagbisita at nakipag-usap sa kanya. Tinanong ni Net kung alam niya ang mga naganap kamakailan, kung paanong walang pag-aalinlangan na winasak ni Megan ang Yumi, binura ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Idinagdag pa niya na sinubukan ni Megan na bumalik, ngunit siya at si Miss Monica ay mariing tumanggi at tuluyang pinalayas ito mula sa kumpanya. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagkatuklas ni Jenny, pagbubunyag ni Minchi, pagsang-ayon ni Amelia, pakiusap ni Jenny at panghihikayat ni Net. Pinagdurugtong ang ugnayan ng pamilya, nakatagong katotohanan at ang patuloy na pakikibaka laban sa mapanirang impluensya ni Megan. Miss Monica ay mariing pinaalalahanan si Megan na minsan ay ipinahayag niyang hinding-hindi siya babalik, anuman ang mangyari. Ngunit heto siya ngayon, walang hiya at muling nagbalik. Dagdag pa ni Monica na dapat umuwi si Megan at isama ang kanyang ina na si Dara, sapagkat nais din niyang kausapin ito ng harapan.
Inalala niya kung paanong sina Meghan at Dara ay walang tigil na ng hamak at nagbintang ng kasinungalingan kina Jenny at Minchi. Samantalang sa katotohanan ay mas masahol ang kanilang ugali. Ngayoy kinundena at itinakwil ng buong bansa. Pinalayas ni Nanette at Monica. Umuwi si Meghan at sa kawalan ng pag-asa ay tinanong si Dara kung ano ang dapat nilang gawin. Sapagkat mariing tinanggihan sila ni na Monica at Ned at hinihiling na magharap silang dalawa. Si Dara, wasak sa bigat ng kahihiyan, ay napaiyak. Inamin na tuluyan ng paralisado ang kanyang isipan at wala siyang maisip na solusyon. Sinabi niyang kailangan nilang yumuko, tanggapin ang kahihiyan, at harapin si Monica ng mahinahon upang subukang ayusin ang lahat. Samantala, patuloy na bumibisita si Net sa bahay ni Jenny, hinihikayat siyang makipagkita kay Monica ng direkta para sa isang bukas na pag-uusap. Malinaw ang kanyang layunin, tiyakin ang posisyon ni Jenny bago pa man makahanap ng pagkakataon si Akira. Formal na sinimulan ni Net ang pagtatangkang makuha ang tiwala ni Jenny, naniniwalang ito'y gintong pagkakataon na hindi dapat sayangin. Nang ipakiusap ni Jenny ang rehabilitasyon ng kanyang mga kaibigan, pinayuhan siya ni Net na kausapin mismo si Monica. Nakita ni Jenny ang kalagayan ng kanyang mga kaibigan, kaya't pumayag siyang pumunta sa Yumi House. Doon, nagtipon si Nanette, Monica, Jenny, at mga kasamahan para sa mahabang talakayan. Sinabi ni Monica kay Jenny na matatag na ang kanyang posisyon at ayaw na niyang lumikha pa ng dagdag na problema sa kanyang buhay o karera. Nilinaw ni Jenny na hindi siya naroon upang muling bumalik. Sapagkat pinalayas na siya ni Monica, tinanggap na niya iyon ng mapayapa. Naroon siya para lamang sa kanyang mga inosenteng kaibigan na biglang nawalan ng trabaho. Sa sandaling iyon, dumating sina Dara at Meghan, ikinagulat ng lahat. Pagkaraan ng ilang araw na pagkawala, bumalik sila, si Dara ay bumagsak sa luha sa paanan ni Monica at si Meghan ay nagmamakaawa na muling tanggapin. Si Dara, tuluyang nawalan ng dangal, ay umiyak ng mariin, wasak sa pagtataksil ni Predy at sa pagbagsak ng kinabukasan ng kanyang anak. Galit na galit si Monica, inutusan silang tumayo at nang tumanggi, hinila niya ang kanilang buhok at pilit na itinayo. Nagbabala na hihilahin niya sila kung hindi sila tatayo ng kusa. Inakusahan niya si Dara na patuloy pa ring minamanipula ang sitwasyon sa pamamagitan ng kanyang pag-arte. Mariing idineklara ni Monica na wala silang lugar sa institusyon at dapat silang umalis agad. Ipinaliwanag niyang ang muling pagtanggap sa mga taong dumadating lamang na may luha ay magdadala ng mas malaking kapahamakan sa hinaharap. Ang desisyong ito ay nagbigay ginhawa sa galit ni Net sapagkat ang tunay na plano ni Monica ay muling buuin ang grupo na si Jenny ang magiging bituin. Patuloy na kumilos si Net upang makuha ang puso ni Jenny at hikayatin siyang tanggapin ang bagong bisyon. Ang salaysay na ito ay nagtatampok ng pagsaway ni Monica, pagdadalamhati ni Meghan, pagbagsak ni Dara, pakiusap ni Jenny, at plano ni Net. Ipinapakita kung paanong ang kahihiyan, pagtutunggalian, at ambisyon ay muling naghubog sa balanse ng kapangyarihan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Series Explained PH channel